Mabuhay! Ako po ito si Eds at welcome sa panibagong Storya! After nga ng aming teaching demonstration dahil kailangan nito sa aming reclass, ay dito ako sa may diversion kumain sa Jollibee. Bila ako nag-crave sa spaghetti, sundae at burger. So dahil nga andito lang ako sa Jollibee, samahan niyo ako sa isang Storya na ibabahagi ko habang kumakain ako. Kung isa kang DepEd teacher o may kaibigan kang teacher, anak ka ng teacher, may teacher ka, alam nyo, yung mga yan, sobrang stress sila lately at sobrang drain dahil nga abala sila sa reclass. Kasi may mga teachers na sumailalim sa tinatawag natin na ECP para ma-promote sa mga posisyong gusto nilang puntahan or tahakin. So isa na ako sa mga teacher na nagbabakasakali na ma-promote this school year. Kaya naman, lumaban ako kahit sobrang sama ng pakiramdam ko, sobrang nakaka-stress at nakakapagod mag-prepare, pero ilalaban para sa pangarap. Pero habang nasa journey ako ng ganito, na-realize ko na sobrang tagal ko na pala sa pagtuturo. Almost 11 years of teaching na ang aking ibinahagi dito sa DepEd. At alam nyo ba mga ka-amats, bago ako mag-isang teacher, dati ako nang tatrabaho sa Jollibee. First job ko actually is sa Jollibee. So ang station ko before is sa grill. Ako yung gumagawa ng mga burger, Jollibee hotdog. Tapos pag umaga sa amin naka-assign yung mga egg, cupcake. Ay, cupcake! Walang cupcake sa Jollibee. Uy, yung pancake na sobrang hindi ko ma-perfect. Yung pag luluto kasi sira yung dispenser. But nevertheless, ayun, natapos ko siya. Natapos ko yung kontrata sa Jollibee. Actually, sobrang hirap maging isang service crew lalo sa Jollibee kasi doon ako nagtrabaho sa Jollibee na tapat ng simbahan na every hour may misa, lalo pag Sunday, sobrang peak doon. Talagang na-realize ko, hindi ko na-real, ba yan? Ano bang sabihin ko? Basta, nung eksena ko noon, first work ko to, nag-aaral ako, I am a second year college student. College student ako noon, yes. At nakaya ko, di ba? Sobrang sabi ko sa sarili ko, 2 months lang ako dito sa Jollibee. Tatapusin ko lang, kukunin ko lang yung mga nagastos ko sa kontrata ko, sa mga requirements ko, and so on. Babawain ko lang yun, tapos mag-resign na ako. Pero yung sinasabi ko, mag-resign na ako, tumagal siya ng 6 months, at natapos ko yung aming kontrata. Naalala ko noon, yung aming hindi monthly per hour kami noon, for only 32 pesos. I guess 32 pesos, yes. Oo, 32 pesos per hour kami. Tapos 6 hours lang duty, 4 hours kasi nga working student ka. So ganun lang kaliit yung sahod namin noon a day. Pero ang laking tulong na noon sa isang estudyanteng katulad ko. At ngayon nga, isa na akong teacher. At ito pang ECP, di ba? Hindi ko pa ito kakayanan. Sana pagdaanan ko sa Jollibee na talagang humubog pumanday sa akin para makapagtapos sa pag-aaral. This is my first job at talagang sinasabi ko kapag galing ka sa Jollibee, talagang lahat ng fast food kaya mo na. Sobrang bilis lang ng panahon, kaya naman para sa mga working student dyan na nagtatrabaho, pinagsasabay ang pag-aaral at pagkita ng pera, laban lang, kapit lang, dahil lahat ng hirap pagdating sa dulo may ginhawa. Sa ngayon, naihirapan ka, pero once na mapagtapos ka ng pag-aaral, sinasabi ko sa iyo, lahat nagiging madali na sa iyo kasi meron ka na tunayan, natapos mo na yung degree mo. At kapag natapos mo na yung degree mo, siguraduhin mo lang na lahat gagawin mo para guminhawang buhay at makatulong sa pamilya. Kasi kapag ganito yung inuna mo, sigurado ako, hindi ka papabayaan ng Panginoon Diyos. O siya, hanggang dito na lang aking istorya. Muli ako ito si Ed, sa inyong kaamats, na lagi may topak ganun. Bye-bye!